Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. MMG Chairman Fred Elizalde, ginawaran ng Lifetime Achievement in Leadership Award mula ECO. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Arnold Herrera. Kasabay na kanilang Golden Anniversary, binigyang pagkilala ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang ilan sa mga natatanging individual na nagpamalas na hindi matatawarang ambag bilang boses ng business sector sa Pilipinas. At kabilang na nariyan, our very own MBC Media Group Chairman, Mr. Fred J. Elizalde. Fit for a legend ang mala grand entrance na pagpasok ni Elizalde bilang dati at unang ECO President sa red carpet ng Fiesta Pavilion sa Manila Hotel. Kasama ang kanyang anak, ginawaran nito ng Lifetime Achievement in Leadership bilang pagkilala sa husay, dedikasyon at serbisyo nito sa ilalim ng ECOP sa loob ng maraming taon. Kahanay rin itong pinarangalan ng dati at kasalukuyang ECO Presidents na sina Attorney Michael Varela at Sergio Ortiz Luis Jr. Para kay ECOP Organizing Committee Chairman Cesar Mamon, ang kanilang pagtitipon ng national business leaders higit sa pagbabalik tanaw ay isa ring call to action bilang nation builders kasabay ng digitalization ng Philippine business landscape. May ECO continue to be strong and unifying force that always aim for to a more prosperous, inclusive, and sustainable Philippines. Bahagi rin ng kanilang Golden Years of Service ang 46th National Conference of Employers kung saan nagsagawa ito ng panel discussions at forum kasama ang iba't ibang stakeholders mula July 29 hanggang 30. Kasabay nito, ilulunsad na rin ang kanilang flagship program na Elevate, Sustain, Grow. Alinsunod sa Environmental Social Governance Trifaceted Approach para sa inobasyon, inklusyon at sustainability ng business sector na nakaangkla rin sa kanilang national development. Taong 1975 pa nang bigyang buhay ang ECOP at magsilbing boses ng Philippine employers kaugnay ng iba't ibang labor, employment at national policies. And here's a toast to the Employers Confederation of the Philippines for the last 50 years and to 50 more years of being the voice of Filipino employers. Para sa MBC TV Network News, ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DPWH may mura at mabilis na pagsasaayos ng EDSA. Tiniyak ngayong ng Department of Public Works and Highways na magkakaroon na ng mabilis at mas murang paraan sa pagsasaayos ng kahabaan ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, na naisumiti nila ang plano kung saan mas mura ito sa naunang 8.7 billion pesos na pondo. Mula sa loob aniya ng 6 na buwan ay kaya nilang matapos ang kabuoang pagsasaayos ng EDSA. Magugunitang ipinagpaliban sa 2027 ang EDSA rehabilitation dahil sa pag-host ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations Summit sa susunod na taon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.